2023, araw ng Huwebes, ikapitong araw ng Simbang Gabi, at nasa ikatatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon, or Gaudete Sunday. Isa pong paalaala, yun pong mga gusto pong mangumpisal, meron na dun po ang pare sa aking right side. Ang mas sponsor po natin ngayong ikapitong araw ng Simbang Gabi ay ang Provincial Administrator's Office. Sa pagdiriwang ng banal na misa, isama po natin sa ating mga panalangin ang intensyon ng mga sumusunod. Pasalamat po nina Froilan Alaysa Marie and Froy Alonso Pio Mayonte. Kahilingan po ni Froilan Mayonte and family. Pasalamat po nina Noni Remy Makuha and family. Iris Antido and family. Ronnie and Marian Vienbiahe and family. Pasalamat pa rin po nina Bernadette Belbes and family. Ronally Perez and family, Raceles family, J.R. Cabral and family, Dennis Reyes and family, Mary Jane Di Chavez and family, Sherlyn Jem Cruz, Catherine Paglinawan, Elsa Magbuhat, Areta family, Mercy Acorda and family, Noli Laudivice and family, Rose Ratio, Rowena Castillo Rafael Emmanuel and family. Pasalamat pa rin po ni na Christy Di Maano and family, Doktora Lali Masangkay and family, Norma Velasco and family. Para po sa kaarawan ni Mena Jamaica Cabral, kahilingan po ni Meryl Shane Acorda, kaarawan pa rin po ni Catherine Dayan Morpe. Para po sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Melita Barcelon, Maria Teresa Barcelon, Regina Reyes Mandanas, Angelita F. Corullo, Marina at Celestino Burug, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sa pagdiriwang po ng ating banal na misa, ang mangunguna po ay si Monsignor Ordelo Luntok. Tatayo po ang lahat para sa mga panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. O makapangyarihang prinsipe ng kalangitan, San Miguel, kami nagmamakaawa na tuwinay ilayo at ipagsanggalang kami sa lahat ng pakikipaglaban sa mga tukso, araw-araw sa mundong ito. Tulungan mo kaming mapagtagumpay ang lahat ng kasamaan at pahatagin kami upang maihayag ang aming pananampalataya at katapatan sa makapangyarihang Diyos kasama ang mga anghel at banal sa langit. O San Miguel, ipamagitan mo kami kasama ng Birheng Maria upang makamit ang mga sumusunod na kahilingan. Banggitin po natin ang ating mga kahilingan. Ito ang aming dalangin sa Diyos Ama at sa ngalan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng parokya kay Santa Maria Eufrasia. Santa Maria Eufrasia, huwara ng kabanalan at kasigasigan, maringal na rosas ng pagmamahal at kabanalan,
Kami po ay nagpapasalamat sa iyong makainang pamamatnubay sa amin at nawa ay mapangalagaan at kilalanin namin ang dakilang paniniwala mo na ang bawat tao ay higit na mahalaga kaysa buong mundo. Patuloy po kaming humihingi ng iyong panalangin at paggabay bilang isang sambayanan ng Diyos na lalo naming mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok at hamon sa buhay nang may masiglang pananampalataya, matatag na pag-asa at maalab na pag-ibig. Sa pamamagitan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, tulungan mo na matularan namin ang iyong halimbawa na walang pinagtutuunan ng pansin, kundi ang magmahal sa kapwa, lalo't higit sa mga maralita at nangangailangan na mapagligtas na pagmamahal ng Panginoon, ang mabuting pastol. Sa diwa ng pagpupuri at pasalamat sa Diyos, tulungan mo kami na may isakatuparan ang mga gawain na magbibigay lugod sa Diyos at sa aming kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na lalo naming mahalin at paglingkuran ang aming parokya. Gayon din, manatili kaming kaisa ng parokya sa mga gawaing maghahatid sa amin sa buklod ng pagkakaisa at pagmamahalan bilang isang simbahan. At sa wakas ay makamta namin ang walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Amen. Panalangin para sa kapayapaan sa mga bansang may digmaan. Ama naming makapangyarihan, sinasamba ka namin. Kami ay humihiling ng pagkalinga sa mga kapatid naming naghihirap dulot ng gera sa kanilang bansa. Sa panahon ngayon ng hirap at pagsubok, kami ay kaisa nila sa panalangin. Mapagpakumbaba kaming humihiling na sila ay inyong protektahan sa gitna ng krisis na kanilang kinakaharap. Naniniwala kami na ikaw ay laging kapiling namin. Laging naririto sa aming tabi. Idinadalangin namin na maantig ang puso ng mga leader ng mga bansang ito upang sila mismo ang gumawa ng hakbang upang itigil na ng kanilang pamahalaan ang sinimulang digmaan. Bilang isang bayan, itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin at petisyon para sa kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Santa Maria Euprasia, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magstayo po ang lahat. Simula pa man o unang-una
ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal, ang ating dream zone ay gagawin muna nating true song. Tayo ay makikipag-ugnay sa Diyos at tayo ay mananalangin na nawa mapaigting pa natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamagitan ng ating pananalangin at ganoon din ang ating mga debosyon. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating dakilang gawain ito, tayo muna ay humingi sa Kanya ng awa at kapatawaran sa mga nagagawa nating kasalanan. Manahimik tayong sandali at alalahanin natin kung ano ang mga ito. At taglay ang mga pusong nagsisisi, sabihin natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lunsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon. At itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kaligitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmo po ay aawitin.
isanggalang natin at natulog. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginoon, papurihan ng tapat na sambayanan. Magstayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabululan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." Ito, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Monsignor. Sa araw pong ito ay bilang pagpapatuloy ng ating pagninilay sa nais ng ating mahal na Arsobispo na pagnilayan ang paanyaya ni Propeta Isaías sa mga Israelita na palawigin ang kanilang kubol, ay bibigyan naman natin ng pansin ngayon ang tungkol sa pananalangin at mga popular devotion. Yung layunin ng simbahan na isabuhay ang salitang ito na palawigin ang ating mga tolda o kubol ay layunin ng simbahan na akitin o ating anyayahan ang higit pang maraming tao na alam natin ay katulad din natin ay iniligtas ng Diyos. Alam natin ang ating Panginoong Hesus ay naparito sa lupa, hindi lamang para sa kaligtasan ng iilan, kundi para sa kaligtasan ng lahat ng tao. At yan po ang kahalagahan ng pag-iral natin bilang isang simbahan, na tayo'y maging instrumento ng Diyos sa pag-aakay sa mga tao palapit sa Kanya. Kaya nga naman po sa pamagitan ng mga ginagawa natin, ng mga ministries sa ating archdioceses, nilalayo natin na hindi lamang tayo, hindi lamang ang ating pamilya, hindi lamang ang ating mga kakilala,
kundi ang lahat ng tao ay maakay natin palapit sa Diyos. Ang simbahan ay katulad ng Israel na naglalakbay. Naglalakbay tayo mula sa daigdig na ito patungo doon sa ating hantungan, walang iba kundi sa piling ng Diyos. At sa paglalakbay natin, katulad din naman ng nangyari sa kasaysayan ng Israel, dapat nating laging alalahanin na kasama-sama natin ang Diyos. Na hindi niya tayo iniiwan. Alam natin ang ganitong karanasan ng Israel nang sila ay naglalakbay pa doon sa ilang at nakatira pa lamang sa kanilang mga kubol o mga tolda. Na ang Diyos ay inanyayahan si Moises na magtayo ng isang malaking tolda upang maging tolda ng tipanan. Upang doon sa malaking toldang iyon ay akayin niya ang lahat ng tao upang doon ay makatagpo siya. Kaya nga naman po si Moses, kapag siya'y pumapasok sa toldang tipanan, ay alam natin ang kanyang ginagawa. Daladala niya papunta sa Diyos ang mga hilingin ng mga tao, ang kanilang mga adhikain. At ang Diyos naman ay pinagpapala ang Israel sa pamamagitan ni Moises. Kaya sa pamamagitan natin, sa pagpapalawig natin ng ating mga kubol, ay nais din natin na ipaabot sa lahat ng tao ang pagpapalang ginagawa ng Diyos sa atin. At ito po ay magagawa natin sa pamamagitan ng una pananalangin natin. Nakinig natin sa unang pagbasa yung sinabi ni Propeta Sophonias na sabi niya, umawit kang malakas. So hindi lamang niya inaanyayahan ang mga Israelita sa Jerusalem na basta umawit. Kundi ibig sabihin ng umawit kang malakas, patindihin pa ninyo ang inyong pananalangin. Sapagkat alam naman po natin ang kahalagahan ng panalangin sa ating buhay. Ano-ano ang nagagawa nito sa atin? Una, we make God present in this world. Bakit? Sapagkat ang pananalangin po ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya po pag tayo nagdarasal, ano ang nangyayari? Ang Diyos becomes present wherever we are. Nasaan man tayo. Kung tayo nandito, alam natin nandito ang Diyos sapagkat tayo nananalangin. At kanino tayo mananalangin? Sa Kanya. Kung tayo nananalangin sa Kanya, nasaan siya? Sa makatuwid, nandito siya sa piling natin. So we make God present in our prayer. Pero hindi lamang po yun ang ginagawa ng ating panalangin. Sapagkat alam naman po natin yung sinasabi natin sa ating kasabihang mga Pilipino na nasa tao ang gawa, pero nasa Diyos ang awa. At may magandang sinasabi ang Salmo na nagsasabi ng ganito, without God, you can do nothing. Unless the Lord builds the house, in vain do its builders labor. Mawawala ng kahulugan ang ating mga ginagawa. Hindi natin makikita ang kahalagahan ng mga ginagawa natin, gaano man tayo katagumpay sa buhay, sa makataong pagtingin, kung hindi ito nakaugat sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ganoon din, mga minamahal, ay tinuturo din sa atin ngayong araw na ito na mapahalagahan din natin yung ating mga ginagawang debosyon. At marami po tayong debosyon bilang mga Katoliko. Mayroon tayong debosyon sa mahal na ina. Di po ba mayroon tayong alam natin para sa mga Meksikano, mayroon silang Our Lady of Guadalupe. Dito sa atin, mayroon tayong Baclaran o mayroon tayo ditong Redemptorist sa Dipa. At dito sa ating probinsya, kilalang-kilala din natin ang isang santo, si Santo Padre Pio.
At marahil marami sa inyo ang nakarating na doon. Sa pamagitan ng ating pagdidibusyon, napapaigting nito ang ating paghahangad na tayo makaisa din ng mga banal sa kanilang ginagawa para sa kapurihan ng Diyos. Kapag po tayo nagdidibusyon sa mahal na ina, ano yung ating nakikitang mahalaga sa kanyang katangian? Sa ina ng laging saklolo. Alam natin hindi tayo nag-iisa, na hindi tayo pinababayaan, na tayo may malalapitan. At ang ganito nating paniniwala ay makakatulong upang maakay din natin ang mga tao na magkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. At ganoon din ang ating debosyon kay Santo Padre Pio. Alam natin kung ano ang kanyang ginawa. Siya ay isang banal na madasalin, na siya ay nagbata ng hirap. At alam din natin na siya isang taong matulungin, na hanggang ngayon, siya ay wala na sa daigdig na ito at ating pinaniniwalaang nasa langit, ay patuloy na kumakalinga at tumutulong sa atin sa pamagitan ng pagpapagaling niya sa iba't iba nating uri ng karamdaman o ng ating mga mahal sa buhay. Ang panalangin at debosyon natin ay maaari nating magamit upang palawigin pa natin ang ating mga kubol sapagkat tayo bilang isang simbahan ay patuloy na naglalakbay at sa paglalakbay natin, inaanyayahan natin ang mga tao na makiisa sa ating buhay at ganun din ating mga gawain upang ang sangkatauhan ay akitin natin palapit sa Diyos. Sa Ebanghelyo ay napakinggan natin ang dalawang babae, si Maria na naging bukas sa paanyaya ng banal na Espiritu na maging ina ng mananakop. At ganoon din ay alam natin na si Elizabeth na naging bukas din sa paanyaya ng Diyos ay kumilala sa kadakilaan ng Diyos na ginawa niya sa kanyang buhay at ganoon din sa ating mahal na ina, kung kaya nga naman at siya ay kanyang pinuri na bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Ang banal na Espiritu, mga minamahal, ay kasama natin sa paglalakbay natin. Di po ba natatandaan ninyo ang ating mahal na Panginoon habang siya ay matapos siyang muling mabuhay, ano ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad nang sila ay kanya nang iiwan? Ang sabi niya, hindi ko kayo iiwang ulila. Ipapadala ko sa inyo ang aking Espiritu upang makasama ninyo. Kaya naman sa araw na ito, nawa lagi na ma-appreciate pa natin yung ginagawa nating pananalangin, yung ating mga pagdidibusyon. At hindi lamang natin ma-appreciate, kundi mapaigting pa natin, mapalalim pa natin. Sapagkat kapag tayo nagdarasal, lagi nating, katulad ng aking nabanggit, we make God present in our lives. Mayroon pong isang artista na nagsabi ng ganito, araw-araw po siya sumisimba. So, ibig sabihin, hindi lang kapag ganitong panahon na mayroon tayong 9 na araw. At bakit niya yung ginagawa? Sapagkat sabi niya, I feel the presence of Jesus, especially when I receive the blessed host, ang ating mahal na Panginoong Jesus sa pagkukumunyon. Yung pong aking kapatid, araw-araw din po siya nagsisimba. Siya po ay public official din. At, o public servant para mas maganda. At para sa kanya, napakahalaga ng kanyang ginagawang pagsisimba. Sapagkat para sabi niya, this is what keeps me going. This is what helps me to set up my day. Sa paglalakbay natin, patuloy tayong manalangin at magdebosyon sa mga banal upang samahan nila tayo sa ating pagsisikap, sa ating pagiging simbahan ay mapalawig pa natin ang ating mga kubol na paanyaya sa atin ng ating simbahan.
Magstayo po ang lahat. Mga kapatid, tigib ng kagalakan at pag-asa ang inihahatid sa atin ng Diyos sa pagdiriwang nating ito. Dumalangin tayo sa Amang Mahabagin upang tayo kanyang puspusin ng pagpapala. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya ng Simbahang Katolika ay patataginawa ng Diyos lalo na sa panahon ito ng paghahanda sa darating na Mesiyas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kagalakan at pag-asa na inihahatid ng Mesiyas ang maghari nawa sa lahat ng sulok ng daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya at pag-asa sa Panginoon ang magsilbing lakas ng mga tao'y may pinapasang mga tiisin at pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang naging pananalig sa Diyos ng Birheng Maria ay matularan nawa ng lahat ng angkan sa ating parokya at komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos na aming Ama, buong pag-asa naming inaasam, ang iyong kaluguran at pagpapalang igagawad mo sa aming sambayanan. Pagkaloob mo mga ito sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay sanawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, ito'y maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon, bilang isang pamilya ng Diyos, tumawag tayo sa Kanya na ating Ama sa panalangin itinuro sa atin ng ating mismong Panginoong Jesus, ang Ama namin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ayun po naman, kayo magbigayan, magbatian ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Jesucristo ang ating Panginoong darating. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo na ngayon inaanyayahan niyang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos na pangungumunyon, 3 hani po sa unahan. At yun pong mga nasa likodan, pupuntahan na po kayo dyan ng ating mga extraordinary lay ministers. Maraming salamat po.
Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay sanawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali. Maraming salamat po sa ating mass sponsor ngayong gabi, taga-Provincial Administrator's Office na pinumunuan ng ating Provincial Administrator, Wilfredo Raceles. Salamat din po sa inyong pag-aalay. Ganon din po sa opisina ng PC Ledo. Bukas naman po ang mass sponsor ay ang Provincial Assessor's Office. Pagkatapos po ng banal na misa, meron po tayong matutunghayan na Cooperative Night, Performance and Variety Show na pumumunuan po ng mga taga-PC Ledo. Inaanyayahan po ang lahat. Ang regular schedule ng simbang gabi dito sa Kapitolyo tuwing 5:30 ng hapon. Pero bukas po ang misa ng simbang gabi ay gaganapin sa ika-4 ng hapon sa dakahilanang may Capitol Employees Night and Christmas Party ng 6 p.m. Magkakaroon po muli tayo ng pamaskong handog para sa ating mga nangangailangang kapatid. Maaari po tayong mag-alay sa mga misa ng Misa de Gallo at Simbang Gabi ng bigas, mantika, asukal, dilata, gatas, kape, at noodles o dalhin sa opisina ng parokya. Maraming salamat po. Atin pong pasalamatan ang nanguna sa ating banal na misa, si Monsignor Ordelo Luntok. Thank you very much po, Monsignor. Salamat din po sa inyong lahat na dumalo at nakaisa sa banal na misa ngayong gabi. Tatayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayong lahat ay pagpalain ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.